Okay, at ayan po. At gaya nga po ng Simbang Gabi, ito na po ang pangako sa atin ng PNP. At ito na po, gaya ng sinabi ko, wala po tayong sawa dito. Talakayin tong PNP bilang pasasalamat sa pagprotekta sa ating Pangulo. Pasok! Ang PNP sa pangunguna ni General Jose Melencio Nartates ay nagtatrabaho. Binahagi ng Philippine National Police ang tagumpay matapos bumaba ng 12.86% ang naitalang insidente ng krimen sa bansa noong Tingnan mo 12.86% po ang nababa sa insidente ng krimen. Nobyembre. 'Di ba? Kasi po, bakit ganun? Sobrang baba po niyan. Kasi po, dati, nung panahon po ng Administrasyon Duterte, tandaan nyo, 30,000 ang pinatay, Pilipino. Kaya wala pong karapatan, sa totoo lang po, wala pong karapatan ng mga DDS ngayon na magreklamo sa crime rate. Dahil nung panahon po ng digong nyo, yung crime rate po ay talagang animal, kriminal. Di ba? May Bengay, shout out. 0.86% ang naitalang insidente ng krimen sa bansa noong Nobyembre. Ayon sa PNP, ang pagbaba na ito ay dulot ng mas pinatatag na pakikipagtulungan sa pagitan ng pulisya at ng mga komunidad. Iniulat ni Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., ang acting chief ng PNP, na bumaba sa 2,615 na kaso ang mga index crimes noong Nobyembre mula 3,001 na kaso noong Oktubre. Kita mo? Bumaba po. Ibig sabihin yan, importante po at epektibo po ang ginagawa ng ating kapulisan sa pangunguna po ni PNP Chief Nartates at siyempre ang ating AFP General Browner. Yan po dalawang yan. Kaya po tayo araw-araw tinatalakay natin, nag-update tayo sa PNP dahil nagpapasalamat po tayo sa dalawang yan. Dahil kung wala po yung dalawang yan at kung bumigay po yan noong November 30 at September 21, wala na pong BBM sa palasyo. Tandaan niyo po yan. Okay? Kaya bilang pasasalamat nyo, mga loyalista, mga karayuma, mga libag, at ang mga sumusuporta po sa mga channel ng pro-government, suportahan po natin ang PNP. Share po natin ang mga video na ginagawa ng mga PNP para po makabawi man lang tayo sa ating mga kapulisan at kasundaluhan. Bilang sa mga nagpababa rito ay ang kaso ng rape na bumaba ng 35.27%, physical injury na bumaba ng 17.24% at murder na bumaba ng 14.18%. Kita mo? Mga kaso ng rape, ang karamihan po ng kasong rape sa Davao kasi nandun po yung doon po na kilala yung pinakamanyakis, di ba? Si Duterte. Di ba? Pangalan pa lang, very dirty na kasi nga, do dirty. Di ba? Pangalan pa lang eh. Do dirty. Oh, gumagawa ng malaswa, madumi. Anak ka ng po. General Nartates na ang pagbaba ay resulta ng kanilang enhanced managing police operations na tumututok sa beat patrols, mabilis na pagresponde at Yes. operasyong batay sa datos. Pinuri niya ang lahat ng pulisya sa kanilang sakripisyo at sinabing mahalaga rin ang papel ng mga force multipliers tulad ng barangay tanod sa Tama. pagpigil ng krimen. Tama po yan. Kasi po, ginamit po ng ating mga kapulisan ngayon ng ating mga barangay. Ayan po, nagkaroon po tayo ng force multipliers. Kumbaga, may mga barangay tanod, mga kawani, nasasakupang barangay ang tumutulong na ipag-coordinate po sa ating kapulisan. Nagkakaroon po sila ng alyansa o alliance ngayon or samahan na nagiging tulong po ang mga barangay tanod at mga ano yun? Pinakamaliit na gobyerno, which is yung barangay. Nagkakaroon po ng coordination dyan ng mga kapulisan. Mga general, na patuloy nilang isusulong ang mga proactive, community-centered approach. Hindi lamang para bumaba ang krimen, kundi para masigurong ligtas at may kapayapaan ng isip ang bawat Pilipino sa kanilang komunidad. Yes! Higit 10 milyong halaga ng marijuana nasamsam sa Ilocos Sur. Yan po yung marijuana nga po na kinuwento ko sa inyo nung nakaraan sa Ilocos Sur ay nasamsam po ng ating mga kapulisan. Ayan po, ayan lang po, hindi ko na po papabain pa na ito pong sinasabi nila kasi ngayon na gusto natin isupalpal sa kanilang mga langala hanggang sa kanilang internal organs.
Aray ko. Diba? Gusto natin sipalpal talaga sa kanilang alang-ala, lalo na po yung mga DDS, hanggang sa kaduluduluhan ng kanilang internal organs, na wag silang magsabi-sabi na walang kwenta po ngayon, na masyadong delikado po ngayon panahon na yon. Excuse me? What are you saying about? Ninang Cindy, thank you Ninang. Ninang, thank you. Mission Ninang Cindy. Okay? What are you saying about? That now, the crime rate is really crazy? Are you crazy? Anak ka ng po. Compared to the past administration that killed 30,000 people, and that's why Rodrigo Betlog Duterte is on ICC right now. Anak ka ng po. Di ba? Yan ang mga sabi natin. Kaya sa tutusin lang mga DDS, wala kayong karapatan manita sa amin ngayon. You have no rights to remain me silence. Thank you. Happy New Year, Ninang. Love you. Okay? You have no right to remain the silence, okay? Hindi nyo kami kayang patahimikin. Hindi nyo pwedeng kami pintasan na magulo ang ating kapaligiran ngayon. Dahil nung panahon ni Duterte, yun ang literal na magulo. Pero mo, para lang makapag-report yung pulis. Diba? Pati pulubi, dililigpit nila para may issue na bayad sa bawat ulo na pinapatay na adik. You're crazy. You cannot say to us right now that the community or the place right now is really dangerous, you know. The real issue is your tatay or your father, Rodrigo Betlog Duterte, is endangered. Patayin mo si BBM. No joke. Walang holiday. Okay, dumako naman tayo dito sa Pangulo. Walang holiday kay BBM. Tandaan nyo po ang darating po ng mga panahon ngayon ay talagang puro holiday, double pay. Umpisa na ngayon, simbang gabi. Diba? Tapos, Noche Buena, tapos Pasko, tapos Bagong Taon, tapos Rizaldi. Oh. Diba? Diba? Yan na po yun. Pero si BBM magtatrabaho po. Pahinga natin to. Walang holiday break si Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa pagsusuri ng 6.793 trilyon na budget. Karaniwan na sa panahon ng Pasko ang pagpapahinga at pagsasaya, ngunit nagtakda si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibang pamantayan ngayong Kapaskuhan. Ipinahayag ng palasyo na walang holiday break ang Pangulo dahil sa mahalagang Alam mo gawain. sa totoo yan, Lucy, siya. Alam niyo si BBM, naiinis na nga ako. Tignan niyo po yung Facebook ko. Nakakapagod. Nakakapagod po. Buti na nandiyan si Jot at si Jut nakatulong ko. Nakakapagod po. Si BBM, saan siya nagpupunta araw-araw? Dahil video, nakakapagod. Saan po nagpupunta? Si Duterte ba nandiyan? Nakikita nyo? Lalabas lang pag may lalaplapin. Anak ka ng po. Yung ba yung pinagmamalaki nyo sa amin? Yung tatay nyong lalabas lang pag may lalaplap may fingerprint. Anak ka ng po. Diba? Magpapakita lang, alauna ng madaling araw, yung pala, may paglaplapa, magpapadala ng mga pokpok sa Malacanang. Uutusan si Nino Barsaga, mga baratae. O, magdala kayo dito, pokpok, iiyutin namin dito. Kaya nga kinukwento sa BBM Kinukwento niya, alam mo ba, pamangkin, Uncle, bakit? Muntik na ako talaga mamatay. Hindi sa mga DDS, bakit? Muntik ako madulas dito sa Malacanang. Bakit? Malalagkit. Sabi ni BBM, malagkit dito. Parang malagkit. Amoy Clorox. Detonate!
Di ba? Yan po yung dating ano ng Malacanang. Ayan po yung dating ginawang bahay iyutan. Anak ka ng po. Di ba? Marami po magpapatunay niyan. Unang-una po niya si Nino Barsaga na there was a time na naging bugaw sila. Oh, bahay iyutan yung Malacanang. Ngayon binago ni BBM. Kita nyo ngayon nandyan ang mga bata, dyan nagpa-party ang mga bata. Ang Malacanang ay para sa bata. Ngayon po, pwede po kayo pumunta ng Malacanang, mag-celebrate kayo ng Pasko. Pagkatapos nyo ng simbang gabi, diretso kayo Malacanang, bukas po ang palasyo. Ganun po ang presidente. Oh, ganun po yung presidente. At yung mga DDS po na magtatangka, detected po kayo. Ha? Meron po silang ano ba yun? Ha? ano yun? DLS. Ayan po Hindi po kayo, pag may pupunta po mga DDS manggugulo, meron pong DLS doon na mga DLS po na nagmo-monitor po kung sino ang pumapasok. Open po siya pero may DLS po. Ano po ba yung DLS? Yun po yung DDS Luga Sensor. Okay? Ito pong DDS Luga Sensor o DLS. Yan po ang nakatago sa isang bahagi ng Malacanang kung saan na ini-scan po. Ini-scan po yan. Okay? Nai-scan po ang isang tao kung talagang ang pakay lang ay talagang mamasyal. Pero pag may detect po, lalo na sa mga tenga, gagawin nga, mag-a-alarm yan. Okay? Yun po ang DDS Luga Sensor. Anak ka ng po. Ano nawawala yung sound? Sino nawawala yung sound? May sound naman Lumabas kayo, bumalik kayo. Matulog na kayo kung hindi na kayo nakakarinig. Aray ko. Patulog yan, tulog yan. Ang masusing pag-aaral, pag-aproba sa panukalang 6.793 trilyong pambansang budget para sa susunod na taon. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, magiging abala ang Pangulo sa sandaling makarating sa kanyang tanggapan ang enrolled copy ng General Appropriations Bill mula sa Kongreso. Mahigpit daw ang schedule dahil ayaw ng Pangulo. Kung lobat na yung hearing aid, i-charge nyo na, tulog nyo kayo. Sa hearing aid nyo yan, lobat na, nagamit nyo na ng ilang oras. Charge nyo na, tulog na. Ang reenacted budget na maaaring maging sanhi ng pagkaantala sa mga programa at serbisyo ng gobyerno. Mukhang wala talagang tulugan ito kasi hindi naman biro na aralin itong enrolled copy ng GAB. Ang pangunahing layunin ni Pangulong Marcos Jr. ay masiguro, maayos at malinis ang budget, kaya't ang gagawin niya ay busisiin ito upang makatiyak na walang mga nakasingit o insertion ng mga proyekto sa pondo ng bayan. Ang dedikasyon ng Pangulo sa kanyang tungkulin ay nagpapakita ng matinding kaibahan sa mga aksyon ng ilang matataas at inihalal na opisyal, partikular ang mga anak ng dating Pangulo na umani ng batikos dahil sa kanilang madalas at matagal na pagbiyahe sa ibang bansa. Oy, si Dora, kita nyo? Ito po, sa kanan si Dora. Yung sa kaliwa po, si Doro. Si Dora po, ang babaeng puro gala. Mami Jem Barangao, shoutout. Dorise, shoutout. JM, shoutout. Ayan, sa mga umabol. Ito po sa kaliwa, si Doro. Ang congressman na Inidoro. Anak ka ng po. Yan po ang congressman ng Inidoro dahil nuknukan ng baho. Walang ginawa kundi maglabas ng tae sa bunganga. Aray ko.
Hoy, Nuki, huwag kang umarte-arte dyan. Shoutout, Nuki. Umay ka na. Tagal mo na sa akin, ha. Hip-hop pa tayo. Nandito ka na. Hanggang ngayon, nandito ka pa rin. Stalker ba kita? Tagal mo na sa akin, ha. Ilang taong ka na dito, ha. Ha? Ini-stalk mo ba buhay ko? Na umani ng batikos dahil sa kanilang madalas at matagal na pagbiyahe sa ibang bansa. Halimbawa, humingi ng clearance si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte para sa isang mahabang personal na biyahe na aabot umano sa halos 2 buwan at posibleng sumaklaw sa 17 bansa mula Hong Kong at China hanggang Estados Unidos, United Kingdom at iba pang bansa sa Europa. Kinwestiyon ng mga kritiko kabilang ang ilang mambabatas ang katumpakan at pangangailangan. Alam mo, walang sound. Talaga. Ano ba nangyayari sa inyo? Ano, walang sound? Wala lang akong boses. Anak ka ng po. Oh, yung isa naman, nawala daw yung BMB. Anong gagawin ko ba? Ang dami yung problema. Ha? Ano ang mga problema nyo? Aray ko. Yung isa, walang sound. Yung isa, walang pangalan. Baka yung iba niya, walang maling channel pinuntahan nyo. Anak ka ng po. Oh. Baka yung iba niyan, hindi naman Miss Universe yan eh. Iba yan eh. Baka naman sabihin nyo, hindi naman yung Miss Universe eh. Iba to! Baka ibang channel na puntahan nyo ha? Ha? Stupid. Gulo nyo, dahil yung problema. Ng ganoon kahabang personal na pagbiyahe habang papalapit ang Christmas break ng Kongreso at may tungkulin siyang paglingkuran ang kanyang distrito. Idinipensa ni Pulong ang mahabang listahan at nilinaw na ang 17 bansa ay posibleng stopovers o transit countries lamang para sa travel authority kung magbabago ang biyahe at hindi lahat ay aktwal na destinasyon. Giit niya, ang biyahe ay para lamang sa personal at pampamilyang obligasyon at hindi ito world tour o Kita mo ha, tingnan mo paano kayo ginagago ni Pulong oh. Kita mo? Yan po ang inyong Congressman Inidoro. Puro tae ang ginagawa. Puro tae, puro mabantot. trip. Gayunpaman, nananatiling kritikal ang publiko sa 2 buwang pagliban sa bansa ng isang inihalal na opisyal. Samantala, madalas ding pinupuna si Vice President Sara Duterte dahil sa kanyang paulit-ulit na pag-alis sa bansa. Iginigiit ng kanyang tanggapan na ang kanyang mga personal na biyahe Tingnan nyo. Ayan yung presidente nyo. Ayan yung presidente nyo. Tingnan mo, ayan no. Taylor Swift, Doña Choleng, sarap buhay. Diba? Habang may bagyo, may gala. Diba? Habang may bagyo, may gala. hindi bakasyon at patuloy siyang hands-on sa kanyang mga tungkulin, madalas ay nagtatrabaho ng virtually. Tinitiyak din ng kanyang opisina na sarili niyang pondo ang ginagamit niya sa kanyang mga hindi opisyal na biyahe. Ang madalas sa pagbiyahe ng mga Duterte ay nagdulot ng malawakang pagkadismaya mula sa publiko. Totoo yun, nakakadismaya talaga kasi alam mo, tanga na lang talaga, bagay mga DDS tanga Tanga na lang po talaga yung magsasabi na parang okay na okay yung ginagawa ni Sara. Biro mo, 2 days lang dito, nandun na naman sa Dahig, 2 days lang dito, andun na naman sa Japan. Hindi po gano'n na government official. Tignan nyo po, tantusan nyo. Tantusan nyo yung record niya. Dinadailan na lang niya yung tatay niyang betlog, korduro yung betlog. Dinadailan na lang po niya yun para makagala. Dinadailan niya. Diba? Ano naman gagawin mo doon? Alam naman natin si Digong nandun lang. Oh, pag namatay naman si Digong, alam naman namin di ka iiyak. Anak ka ng po. Diba? Kalokohan na lang kung iiyak pa si Sara kay Digong. Kalokohan yan. Dahil wala kayo, you have never have a good relationship with your father. Okay? Because in the first place, you hated your father.
So, we are not surprised if Rodrigo will die, you will not cry. Rowan Arrogante, thank you. Unahing reklamo ay simple. Ang mga inihalal na opisyal ay binabayaran ng buwis ng taong bayan para maglingkod at dapat nilang unahin ang kanilang trabaho kaysa sa mahahabang personal na bakasyon. Di ba? Tama yan. Ganyan ba gusto nyo mga Duterte? Lamang pa yung bakasyon sa trabaho. Tapos si Pulong, Congressman Inidoro, lamang pa talaga yung walang pasok. Pag binilang mo yung pasok, isang taon, isang beses. Di ba? Siyempre, may mga galit na DDS. Fake news ka, Nyolo. O bakit fake news? Nakaraan lang pumasok. O, di 3 beses. Patayin mo si BBM? No joke. O, di ba? O. Di ba? O. Sabihin nila, fake news, biro mo, sabihin mo na 5 beses. Isang taon, 5 beses? Ano ka? Nakita mo nga, nung kasagsagan ng mga may hearing, yung mga tao, yung mga congressman dyan, talagang dire-diretsong pagpasok. Araw-araw. Kahit matatanda na, kinukulubot na, may rayuma, may high blood, nakita mo dyan. Pumapasok. Dyan na ka nakakatulog. Mga ganun, no? Inaasahan ng publiko na ang malaking sweldo at mga responsibilidad na kaakibat ng isang katungkulan sa gobyerno ay dapat isalin sa malinaw na serbisyo, lalo na sa mga kritikal na sandali para sa bansa, tulad ng pagtatapos ng pambansang budget. Ang desisyon ng Pangulo na ilaan ang kanyang Ayan ba yung pamilya ng adik? Sisipin nyo, ayan ba ang pamilya ng adik? Tignan mo. Yan ba ang adik? Kumpara sa mga Duterte, yan ba adik? break sa kritikal na gawaing ito ay nagpapatibay sa kahalagahan ng kasipagan at presensya sa harap ng pambansang tungkulin. Oh, yan ha. Kahalagahan ng kasipagan. Ang Pangulo po, puro trabaho. Wala pong day off. Di ba? Yan po. O ngayon, dito naman po tayo. Ito, maganda po to. Si Maharlika po ay umiiyak dahil tinabla po. Wala na po. Wala na po si Maharlika. Tinabla na ni Mami Sara. Di ba? Gaya po ng nire-react ako sa inyo, si Alpotera. Galit na galit po si Maharlika dahil pumirma si Sara sa Tay Kami Naman ni Alpotera, Small Boy at the Hanson's family. Okay? Pumirma si Maharlika, ay si Sara Duterte. Siyempre, parang sinampal si Maharlika sa puday niyang nagkukulay green na may lumot-lumot, na may mga algae at mga bacteria. Galit na galit si Maharlika. Ayan, sabi ni Maharlika, Tay, mang-scam na naman kami. Aray ko. Aray ko. Ayan ha. Umbaga nasakta ng puday ni Maharlika na kulay green na naglulumot na may mga algae at may mga lactobacilli bacteria acid. Diba? At ang mga chromosomes ay talagang nanggalaite. Sabi niya uli, Tay, mang-i-scam na naman kami. Hindi ka namin mapapalaya sa signature campaign na ito, pero kailangan namin gamitin ang pangalan mo, Alpot, na alaampon ang belot. O, kita mo? Kumbaga, nag-aanuhan sila eh. Nagpapaligsahan sila ng puday. Diba? Si Maharlika kasi, sabi niya, mas malupit ang puday ko sa'yo. O, sabi niya, ang puday ko, kulay green. Sa'yo, local brand. Diba? Sabi ni Maharlika, kaya mo ba yung puday ko? Kulay green? Ha? Kulay green to. With algae and lactobacilli strain.
Putik, sabi naman ni Alpot, oh. Sabi ni Alpot, yung sa akin naman, ha? Malupit to. Ha? Malupit putik ko kasi nga, kaya nito ang mga sugar daddy. Ang aking buday ay walang diabetes. Kasi immune to sa mga sugar. Sugar daddy! Anak ka ng pu. Putik, lalabanan eh. Sabi ko nga sa inyo, eto si Maharlika ay galit na galit talaga kay Alputera. Dahil si Alputera po talaga ay nahuli ni Maharlika si Alputera na ang pamilya niya at si Alputera ay namamangkalang sa dalawang ilog to. Kung saan may mapapakinabangan, may mapapakinabangan. Ngayon po, nang i-scam po sila ng pagpapirma ng tay kami naman. Na which is, wala po talagang kakwenta-kwenta sa totoo lang. Wala po kakwenta-kwenta. Ha? Wala po kakwenta-kwenta yan tay kami naman. Dahil kahit anong lapit mo sa Supreme Court, at kahit aprubahan niya ng Supreme Court, tandaan nyo, walang kwenta yan. Hindi Supreme Court ang solusyon sa pagpapalaya sa korduroy na betlog ni Digong. Walang kwenta. Kahit ang Supreme Court po, ha? Kahit ang Supreme Court po ay magdesisyon na ibalik si Digong dito, wala ang Supreme Court magagawa. Wala nang magagawa. Ha? At si Ari Roque, ngayon daw may pag-asa umuwi na naman, nagbibigay na naman ng false hope, ang baklang supa, na sabi niya na pwede na naman daw lumaya si Digong kasi daw nag-freeze daw ang US sa ICC. Anong kinalaman nung bakla supa? Walang kinalaman yon, ha? Kahit masunog yung ICC, kasama na si Digong doon. Patayin mo si BBM? No joke. Tapos sabi niya pa, ha, si Vic Rodriguez, nagtampo siya eh. Buti hindi ka pinilit na ilagay ang passport, ID, phone number, home address, and full signature mo. Kumbaga, best friend niya kasi si Vic Rodriguez, yung may solar sa noo dito. Meron siyang renewable energy. Vic Rodriguez dito. Si Vic Rodriguez po, wag po natin bastusin. Si Vic Rodriguez lang po ang may pinakamalaking muka. Dito po umabot. Ang natural po, ang regular po na muka ng isang tao, kahit po yung mga Homo sapien tsaka Homo alien, ay isang dangkal at isang dangkal kalahati, yan po ang pinaka-large. Pero kay Vic Rodriguez po, ang mukha niya mula dito hanggang dito, men. Grabe po. At taglay niya rin po ang pinakamahabang noo. Back to back. Ito po, back to back. Back to back ang noo ni Vic Rodriguez. Anak ka ng pu. Grabe po. Kaya kahit ganyan yan, ganyan po si Vic Rodriguez, ay respeto po yan. At isa pa po, at meron siyang renewable energy. Okay? Meron po siyang tumataginting na mga solar panel sa kanyang noo. May solar sa noo. Ha? Built-in. Yung pinaka-noo niya, yung solar panel. Anak ka ng pu. Okay? Ano ba sabi? Para sa OFW, huwag magpabudol muli. Huwag ninyong ibigay ang passport, home address, phone number, and signature nyo. Love you. Ayan, no? Kasi pumirma rin si Vic Rodriguez eh. So si Maharlika, para siyang wala na akong kakampi. Wala na. Kita mo, pagkatapos kong magsakripisyo sa'yo, Sara Duterte, wala na. Wala ka na, boy. Laos ka na, Maharlika. Mapangi ka kasi. Ang baho ng aljay ng puday mo. Anak ka ng pu. Wala na eh.
Wala na nga nanonood dyan kay Maharlika. Wala na nanonood. Dati, daming pakulo, pulburo video. Meron pang kidnapping. Maraming pakulo. Meron pang ang daming fake news niyan eh. Pulburo video. Meron pang inaresto si First Lady sa US. Daming pakulo eh. Ayun, ano nangyari? Nga, wala rin nangyari. Sa lahat ng sinabi, walang natuloy. Ha? Pero magaling eh. Magaling lang po sa fake news, pero wala po talaga. Magaling lang sa fake news, pero wala eh. Nga, sa totoong buhay. Anak ka ng po. Okay. Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno, dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam, sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgan, at ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka ang puno ay tuluyan ng maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Daming naupo, walang solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-lagot sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo
labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Nakaupo